Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Attorney Rene Bueno po. Today I will be discussing with you something about Philippine immigration law in relation to the pending investigation in the Senate of Bamban, Tarlac Mayor Alice Goo. At siya po ay nasa ilalim ng isang investigasyon tungkol sa POGO, sa human trafficking, sa maski dito sa stolen identity sapagkat kamakailan lamang ang ating National Bureau of Investigation ay napag-alaman na ang fingerprints ni Go Waping na isang Chinese citizen ay kapareho ng fingerprints ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. So yan po ang ating pag-uusapan at i-connect natin sa recent statement naman ni former Senator and former Department of Justice Secretary na si Laila De Lima na nagpahayag na ito daw si Mayor Alice Goo ay hindi na kailangang maghintay pa ang ating gobyerno na maisampa ang mga different criminal charges against the incumbent Mayor of Bamban Tarlac and para mapabilis ang proseso sa kanyang pag-aresto ay kinakailangan lamang na arestohin na siya even without the presence of a warrant of arrest. Itong mandamiento de arresto, kahit wala niyan, ay pwede siyang arestuhin because of her failure to comply with her visa conditions. Yan po ang tatalakayin natin. Actually, this is a very exciting case. Masyadong complex, masyadong masalimuot. Pero we will focus more on the visa conditions as the basis of her warrantless arrest. Alam nyo kasi itong si Mayor Alice Goo, together with her parents na si Angelito Goo at saka si Wen Liying Bayon, yung kanyang nanay na deklarado sa Board of Investments, ay pumasok dito sa ating bansa way back in 2003 bilang mga foreign nationals na nanggaling doon sa China. So mga Chinese citizens to na nag-apply ng special resident and investors visa sa ating bansa sapagkat nais nilang manirahan dito at mag-invest sa mga negosyong pinahihintulutan ng Board of Investments. So nag-apply sila dyan. And for you to be given a favorable decision by the Board of Investments and by the Bureau of Immigration, kinakailangang isumite mo ang mga sumusunod. Ito po ay nabanggit ko na doon sa aking nakaraang vlog. Pero uulitin natin, ano ba yung mga requirements at mga kondisyones that were imposed by the Board of Investments and by the Bureau of Immigration. For the requirements, kailangan kasi na ang mga foreign nationals, in the case of Alice Goo, mga Chinese citizens, kailangan isubmit nila ang kanilang mga pasaporte sa ating Board of Investments at sa Bureau of Immigration. So, ang principal applicant na si Angelito Goo at ang kanyang asawa ay kinakailangang isumite ang kanilang original Chinese passports sa Board of Investments. Kung sila ay magsasama ng mga dependent children, okay, take note, dependent children, ay isusumite din ang kanilang mga pasaporte at ang kanilang mga birth certificates sa Board of Investments at sa Bureau of Immigration. At marami pa pong mga requirements siya, katulad ng deposit of $75,000 to Development Bank of the Philippines or the Land Bank of the Philippines. Kapag nagkaroon ng substantial compliance dyan, ay mairerekomenda ang paglabas or pag-issue ng Special Resident and Investors Visa. Pero yung mga visa na in-issue na yan sa mga Chinese nationals katulad ni Angelito Goo at ni Mayor Alice Goo ay Guapings ba yun? Teka, ano pangalan nun? Go Waping, no? Ay may mga kondisyones, no? Although ang kanilang pagtigil sa ating bansa ay unlimited, no? Pero may mga kondisyones na dapat silang sundin na inimpose sa kanila ng Board of Investments at ng Bureau of Immigration. So ano-ano ba yung mga kondisyones na yan, no? Sa parte, tutukan natin si Go Waping,
na pumasok dito bilang isang dependent child ng isang principal applicant for special resident investors visa. Ang sabi sa ilalim ng ating batas, kapag ang isang investor sa ilalim ng special resident investors visa ay isinama ang kanyang minor de edad na anak, no, ibig sabihin below 21 years old yan, ay pwede din niya ma-issuehan ng dependent, no, investors visa. Kaya nga lamang ang kondisyones niyan, kapag siya ay umabot na sa edad na 21, ay kinakailangang ikansela yung investors visa, yung resident and investors visa. At pero binibigyan naman siya ng pagkakataon na pumili ng another type of visa kung gusto niya pang manatili sa ating bansa. So, pagpalagay natin kung pumasok siya noong 1990 dito sa ating bansa, so therefore, noong 2011, tama ba? 2011, siya po ay 21 anyos niya. Pero ayon nga sa Board of Investments 2013, 23 anyos siya nung makansela ang kanyang resident and investors visa sa ating bansa. Pero dito sa kondisyones na to, na kung saan kapag na-cancel na daw yan o bago ma-cancel ay may option ang dependent child kasi 21 na siya. Pwede siyang mag-apply ng tourist visa para ma-extend ang kanyang pananatili sa ating bansa. Pwede din siyang mag-apply ng study visa. Like for instance, gusto niyang mag-aral dito ng kolehiyo, no? Sapagkat ayon sa kanya, hindi nga daw siya nagkaroon ng formal education hanggang high school lamang. So pwede niyang ituloy yan kung may mga papeles siya na mag-aral sa kolehiyo anywhere in the country, pwede siya mag-aral. So i-issuehan siya ng Bureau of Immigration ng study visa. Pero kung ayaw na mag-aral, no, ng isang foreign national katulad ni Go Waping, pwede namang kumuha siya ng sarili niyang special resident and investors visa. At siya, ang gagawin lamang niya ay katulad ng ginawa ng kanyang ama ni si Angelito Goo na magdeposito ng $75,000 sa ADB or sa Land Bank of the Philippines at ipakita na itong deposito na to ay kanyang ginamit o gagamitin sa isang negosyong considered as a priority ng Board of Investments. Kaya lamang, ang nakakapagtaka dito kay Go Waping, sa kabila ng siya naman ay pinahihintulutan ng ating batas sa ilalim ng rules and regulations of the Board of Investments at ng ating Bureau of Immigration, siya ay hindi kumuha ng panibagong visa. Sapagkat sigurado bibigyan siya ng resident and investors visa. Sigurado kung nag-aral siya, bibigyan siya ng study visa sapagkat legal naman yung pagpasok nila dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sila. May special treatment yan kasi mga investors yan. Kaya nga lamang nakakapagtaka, hindi nila kinonvert into another type of visa. Pero yung ama tuloy-tuloy, no, ang pagiging special resident and investors visa dito sa Pilipinas. So, kapag ang isang holder ng visa, in the case of Go Waping or Alice Goo, no, na nabigyan ng dependent special resident investors visa ay hindi nag-renew or kumuha ng sarili niyang investors visa o kumuha ng study visa or tourist visa at patuloy na nanatili sa ating bansa, doon nagkakaroon ng violation of the Philippine Immigration Law. Ano ngayon ang kategorya niya? Bilang isang dependent special resident investors visa, siya ngayon ay makaklasify na overstaying alien. Kasi in-check yan . So, kapag lumagpas ka na doon sa prescribed period within which to stay here legally in the Philippines at hindi ka kumuha ng ibang klaseng visa, overstaying alien ka. Mako-consider ka na ding undesirable alien o kaya ay illegal alien. So, ibig sabihin,
When the investor's visa of Go Waping or Alice Go was canceled way back in 2013, no, beyond that period, after that, she is already classified as undesirable alien. Kapag ikaw naman ay na-classify na as illegal alien or undesirable alien, the Philippine immigration law, just like the immigration laws of USA, Canada, Australia, or Spain, the immigration department has the power to effect your arrest without warrant. Yan po ang umiiral na batas. So, hindi mo kailangang mag-intay ng criminal complaint kasi sa criminal cases kasi, napakatagal na proseso niyan. Ang unang step niyan para magsampa ka ng complaint for criminal case ay pupunta ka sa fiscal's office. Gagawa ka ng affidavit of complaint. Ire-resolve yan ng fiscal at titingnan kung meron bang probable cause. Pag may probable cause, doon pa lamang isasampa sa next stage ay pupunta yan sa ating hukuman, either sa Metropolitan Trial Court o sa mas nakakataas na Regional Trial Court. Pag naisampa yan, doon pwedeng mag-request o mag-file ng motion ang abogado ng nagrereklamo upang mailabas ang isang warrant of arrest. But it will take time. Hindi siya ganun kabilis. Kaya nga ang suhestyon ng dating Secretary of Justice na si Laila De Lima ay meron namang isang mas mabilis na paraan upang arestuhin agad-agad si Mayor Alice Go, and this is because of her violation ng kanyang visa conditions as imposed by the Board of Investments and by the Bureau of Immigration. Warrantless arrest yan, no? Pwede yan na ipatupad ng ating mga law enforcement agencies. Ito isang magandang katanungan galing sa isang second year law student. No, ang tanong niya sa akin is this: Sir, bakit biglang aarestuhin si Go Waping or si Alice Go without going through the legal process? Di ba? Dapat nagkaroon ng opportunity on the part of the person being accused, no, na depensahan yung kanyang sarili. Sapagkat ang ating pong saligang batas, anya, nung estudyante ay applicable whether you are a Filipino citizen or a foreign national or a Chinese, yan ay applicable sa lahat. Walang pinipiling tao yan. Kahit ano ang iyong citizenship, dapat bigyan ka ng opportunity to defend yourself. Dahil ayon nga daw sa Constitution natin, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So maganda yung katanungan ng second year law student. Pero alam nyo, yung hearing, no, to afford the person the opportunity to defend herself is not required, no, prior to the summary deportation proceedings. Because a Chinese or a foreign national, or a Chinese in this case, si Go Waping, is deemed to be evading the law enforcement agencies natin dito sa Pilipinas, sapagkat nung violate niya yung visa condition, she is already considered as evading the law enforcement. And for that, no, she may be arrested in flagrante delicto for violating our Philippine immigration law. Dahil isa pa, ang pagtigil dito ng isang banyaga o ng incheck, no, at kahit sino mang foreign national ay isang pribilehiyo lamang. Ito ay isang pribilehiyo. It is not a matter of right.
if you will be found to be violating our immigration law dahil nag-exceed ka na do sa time prescribed by the law, no, na dapat hanggang doon ka lang titigil sa ating bansa, pero in this case nga na-cancel na yung kanyang resident investor visa way back in 2013. That is almost 11 years ago, pero hindi siya kumukuha ng ibang visa bagkus nag-falsify, nag-late registration ng kanyang birth certificate at pinalabas na siya isang Filipino citizen. So malaking violation ng kanyang ginawa sa ilalim ng ating batas. Pero wag tayong pumunta doon sa birth certificate. Hanggang dito nga lang tayo sa sa visa conditions. Dito lang tapos na laban no? So kapag nagkaroon ng violation of visa conditions, considering that your stay in the Philippines is a mere privilege and not an absolute right, then you may be considered as someone evading the law enforcement, and kapag nangyari yan, you may be arrested in flagrante delicto for violation of the Philippine immigration law. Okay? So, paano kung assuming inaresto, i-deport ba agad si Alice Goo or si Go Waping sa ilalim ng ating batas? Ulitin natin, kapag ang isang foreign national ay nahaharap sa isang criminal charges or nagkaroon ng criminal complaint against her, hindi ka dapat ipa-deport. Kailangang tapusin ang paglilitis laban sa'yo. It is only after the litigation has finally been resolved at nagkaroon na nga ng desisyon sa kaso mo at ikaw ay nagsilbi na, resulta ng iyong pagkakasala or violation ng ating batas, doon ka pa lamang pwedeng pabalikin sa yung country of origin. Okay? So, sa ngayon, pwedeng ipa-aresto even without a warrant of arrest. So, mangyayari dito, warrantless arrest yan. It is in relation again to the provisions of the rules of court, particularly under Rule 113. Kasi ang rules of court is also applicable when it comes to the enforcement of our Philippine immigration laws. Pwede nating gamitin yan, yung rules of court. So, walang conflict of laws dyan o walang hindi inconsistent yung batas, So, kailangan mapatupad kagad ang pag-aresto kay Alice Goo or Go Waping upang siya ay mapigilang tumakas, at iwasan ang kanyang mga pananagutan na ginawa dito sa ating bansa. Kasi matter of public interest yan, at something that is that involves national security ayon nga kay Senator Hontiveros. So kailangan mapahinto ang paglabas na walang pahintulot ng Pilipinas, arestuhin kahit walang warrant of arrest, at ikulong, sampahan ng kaso at hindi na makakauwi yan hanggang hindi natatapos ang paglilitis ng mga criminal complaints against her. So sana ay naliwanagan kayo kung bakit hindi kailangang maghintay ng warrant of arrest dito sa kaso ni Alice Goo. So hanggang dito na lamang po, Attorney Bueno, sa muli pong pagkikita natin dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond.